Karma Israel, iyan ang sigaw ng ilang netizens matapos lumabas ang ulat na muling inaresto si First Lady Liz Zatas sa Los Angeles, California kaugnay ng di umano'y pagkakasangkot niya sa kaso ng iligal na droga. Ayon sa paunang impormasyon mula sa mga banyagang media outlets, isinilbi ng mga otoridad sa Amerika ang arrest warrant matapos makuha ang bagong ebidensya na umano'y nag-uugnay sa kanya sa isang international drug network. Lalong lumala ang sitwasyon ng kumpirmahin ng ilang source na posibleng humarap si Liz Zatas sa pinakamabigat na parusa sa ilalim ng batas ng nasabing estado, ang parusang bitay. Sa ngayon, patuloy ang proseso ng imbestigasyon at inaasang haharap siya sa korte para sa formal na pagdinig. Umari naman ito ng sari-saring reaksyon mula sa publiko, lalo na tumataas ang panawagan para sa hustisya at pananagutan sa mga nasa kapangyarihan. Samantala, wala pong inilalabas na opisyal na pahayag ng Malacanang at ang kampo ng unang ginang tungkol sa insidente. Mahigpit naman ang pagbabantay ng mga mamamahayag sa mga susunod na kaganapan, lalo na't maaaring magkaroon ito ng epekto sa imahe at diplomatikong ugnayan ng Pilipinas. Patuloy naming tututukan ang isyong ito upang maihatid sa inyo ang pinakabagong impormasyon dito lamang sa aming himpilan. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, sigurading mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy ng pagtutok sa mga sulip ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Vargas Tantoco o kilala sa pangalang Pawi na isang anak ng isa sa pinakamayamang negosyante sa Pilipinas ay na-rule out o nalaman na natin kung ano yung cause of death niya, which is nga ang kanyang toxicology test ay kontaminado ng tinatawag naming pulburon at ito daw ang kanyang cause of death pa ay accident. So hindi pa rin malinaw AJM dahil nga pending pa rin yung investigation, open pa rin yung investigation, wala pa talagang closure. So para sa akin, like you, nakasama ko dito sa laban na ito na isa ka sa tumistigo sa PIDEA leaks sa Senado, ay ngayong araw na ito or since lumabas siyang result sa dito nga sa County of Los Angeles sa Department of Medical Examiner na finally totoo ang sinasabi mo, totoo ang sinasabi ni Cathy Binag na ang Marcos Jr. at ang kanyang mga kasama ay talaga namang kontaminado sa pulburon. So JM, nung nabalitaan mo, nakita mo na yun nga, yung result online naman. So ano naging feeling mo towards here bilang isang whistleblower na sinasabi mo na talaga naman sometime in 2012 bilang isang PIDEA agent, dapat ay i-raid mo si Bongbong Marcos dahil nga siya ay addictus benedictus? Una sa lahat, gusto ko i-congratulate ikaw doon sa talagang effort mo dito sa kampanya laban sa ipinagbabawal na pulburon. Para sa ikalilinaw nitong lahat, itong pulburon na di umano ay kinasangkutan nitong si Liza Araneta Marcos, ito ay kabilang dun sa Single Convention on Narcotics Drug na 1961 as amended by 1972 Protocol. Diba? Amending the Single Convention on Narcotics Drug 1961. Ano ba itong pulburon na tinutukoy na bansagan na lang natin na white powdery substance? Itong Charlie. Yung Charlie na ito yung kabilang dun sa listahan ng nakalagay doon sa Schedule 1 na tinatawag. Ngayon, ito, kapag ito ay nahulihan, na merong nahuli o merong lumabag sa pagdidistribute, pag-administer nitong kahalintulad na prohibited substance na ito, dito sa Pilipinas ay mayroong paglabag doon sa Section 5 ng Article 2, RA 9165. Yun po. Ngayon, diyan sa Amerika, kung di ako nagkakamali, ay mayroong parusa na hindi bababa sa 20 years hanggang 40 years kapag itong pagkakasala na ito o yung krimen na ito ay mayroong patay. Mayroong
kumbaga sa ano, no, yung paggamit nito o pag-distribute nito ay nauwi sa kamatayan ng sino man, maaring magkaroon ng liability kung sino man yung matatagpuan nag-commit ng krimen na yun ng parusang hindi bababa sa 20 taon hanggang sa life imprisonment. Bukod pa doon sa milyong dolyares na penalty. Ngayon, dito sa Pilipinas talagang ganun din, ha? Talagang yung talagang may pananagutan siya na maari siyang makulong ng parusang habang buhay. At hindi lang 'yun. Kasi kung sino man yung tao na mayroong responsibilidad, halimbawa siya yung mayroong tinatawag na constructive dominion dun sa lugar. Halimbawa, sinasabi sa hotel nangyari, sino ba yung registered occupant ng lugar na yon? Malaki yung pananagutan niya. Sapagkat kung dito sa Pilipinas, violation yan ng Section 6, Article 2 ng RA 9165. Ito yung maintenance ng drug den. Ang ano rito, ang parusa habang buhay. Habang buhay. At diyan, kung sino man yung mga nasa loob, ang nakikita natin ay nagkaroon ito ng conspiracy. Hindi naman po ito mangyayari ng walang sabwatang nangyari. Sapagkat kung ayaw ng isa, hindi makapangyayari yan. Hindi magaganap yan. May magsasabi ng, teka muna, bawal yan. Diba? At lalabas yung impormasyon. Nangyari, tila nagkaroon ng conspiracy. Ito yung kung i-apply dito sa batas dito, nakapaloob ito dun sa Section 26 ng RA Article 2, RA 9165. Ito yung conspiracy na tinatawag. Halimbawa, violation of Section 5, Article 2 in relation to to Section 26, Article 2, 9165. Ganon yun. Sa US, meron din ganon. Meron din silang batas na ganyan. Kaya nga mabigat yung kinakaharap kung sino man itong yung mga involved dito. Siguro JM, i-picture natin sa ating mga kababayan kung bakit natin pinag-uusapan itong mga possible na offense o penalties na pwedeng kaharapin ng mga taong nasa loob ng hotel. Kasi po, itong namatay na si Tantoco, kasama nga siya sa entourage ng office, ang First Lady, Liza Tanas. So kitang-kita naman yan sa video, pictures, ang dami niya kasama, may senators, cabinet secretaries, mga artista, kasi pumunta sila dito nung, I think hindi ko nagkakamali, they came here like from March 3, mahaba yung event na yun doon sa Manila Film Festival. Ang dami talaga mga tao doon na nag-check-in sa hotel. So ang titignan natin, kaya binabanggit po niya, pumasok na si Miss Cathy Binag, iakyat ko na siya, no? Sis, andyan ka lang, tuloy-tuloy lang aming discussion. You can butt in, if you want to. So anyway, kaya natin pinapaliwanag sa ating mga kababayan kasi hindi lang ito, hi sis, basta binanat ko. Ayan na sis. So, tuloy ko lang sis, na marami kasing involved dito. Ang question, paano nakapasok ang pulburon? Ito ba ay galing sa Pilipinas? Ito ba ay pinurchase nila dito sa Beverly Hills? Sino ang nagbigay sa kanila? Paano nakalusot sa hotel? Sino ang nakapangalan sa hotel? Gobyerno ba ng Pilipinas ang nagbayad ng hotel? Kung gobyerno ng Pilipinas, sino ang nakapangalan? Sino ang nag-check-in? Bakit inalaw niya na nagkaroon ng session doon sa sa kwarto na yon? Kaya tama ka, JM, bilang isang PIDEA agent, you are the best person, not only as a whistleblower, laban kay Bangag during the PIDEA leak, pero bilang isang PIDEA agent, ay makikita mo talaga na ang daming talagang conspiracy dito, ang daming mga maybe cover-up and everything. So, bago pala ikaw sumagot, sis, mag-intro ka muna sa ating mga kababayan. Hi, magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Cathy Binag, na pilit sinisira pero Diyos ang naniningil at nagpatunay na nagsasabi tayo ng totoo. At saka gusto ko mag-apologize kay Agent Morales kasi for a while pinagdudahan ko siya kasi siniraan ka sa akin. Alright. So anyway,
Anyway, Sige, okay lang yun. Kasi praning ako di ba, Agent Morales? Ito Wala yun, basta tayo, no, lahat kayo mahal ko, lahat kayo mahalaga sa akin, ano. Yun yung Dahil- basta focus lang tayo Oo, doon ako rin naman eh. ang, Ako rin naman, ang isa doon focus ako eh. ang isa dito sa pinakamaganda rito, panalo tayo sa pagkakataon Yes. ito at vindicated, ano, itong si Binibining Maharlika, gawa ng Oo. una talaga, no, And also unang-una, you, ang reaction ko talaga rito, talagang nagalit ako dito kay Maharlika. Sabi ko, nung nilabas niya yung ano, no, sabi ko, ano ba naman itong kukulang na ito? Naalala ko, JM, naalala ko talaga yun. Sabi ko, gano'n talaga. Pero hanggang sa ma-realize ko talaga, no, at syempre nakita niyo naman din yung naging naranasan ko talaga na panggigipit. At Yes. hindi lang naman ako, pati kayo, no, na nagigipit yes. talaga nitong gobyerno na to. Pero ang isa sa kagandahan dito, no, sa kabila ng mga nangyayari, kasama yan lahat yan may mga obstacles, di ba? Of Lahat course. yan Pero ang maganda rito ay yung common denominator. Yung bang sinasabi, yung bang inilalabas, yung bang ibinubulgar, nagkaroon ba ng kasagutan? Nalantad ba talaga? Nagkaroon ba ng talagang basihan? Di ba? Nagkaroon ng material evidence. Di ba? Yun ang importante sa lahat. Hindi yung magsalita lang tayo. Gaya niya sa akin, no, yung wisdom ko patungkol doon sa aking trabaho. Yung naging personal knowledge ni Cathy. Yung mga information na nakarating kay Maharlika. Lahat ito biglang nagdugtong-dugtong nag-corroborate hanggang sa nagkaroon ng ng resulta mula doon sa sa coroner's office kung saan sila yung nag-lift ng mga pieces of evidence o specimen na isinabmit for toxicology examination. Ayun ang nagresulta ng pagkakadiskubre doon sa presence ng controlled substance na nakalagay doon sa Schedule 1 ng UN Convention ng narcotics. Yes, so yun po yun. JM, balikan ko lang yung hanging question ko sa iyo kanina. Yun na nga, bilang isang PIDEA agent, so talagang hindi lang 'to nagtatapos na nalaman natin na okay, yung based sa toxicology test ay meron ngang positive siya sa pulburon. Then, alam mo, namatay siya through accident. Kaya nga, marami talagang madadamay dito. Kaya nga, based on your experience bilang isang PIDEA agent, pag mga ganitong klaseng, kung ihahalon tulad mo sa pangyayari sa Pilipinas, ano-ano ang nakikita mo talagang, o sino-sino, paano mo bilang lingkod ng bayan, bilang PIDEA agent, paano nyo i-extract ito, pananagutin ang mga taong nasa likod nito? Unang-una, siyempre, ang trabaho kasi ng law enforcement, lalo na sa mga ganyan, pagdating sa crime scene, labo muna bago linaw. Ibig sabihin, lahat yan i-contain namin doon sa sa ilalim ng kapangyarihan ng batas. At isa-isa yan, lahat yan ipoprocess. I-evaluate namin kung ano yung extent ng kanilang participation. Hindi ko sasabihin innocent, kaya nandun ka sa loob Kapag nasa loob ka, ibig sabihin, posible yung conspiracy. Hindi po pwede, lalo na sa isang hotel, sa isang enclosed area, imposibleng hindi alam ng mga kasama yung ginagawa ng ibang kasama. Lalo na yung mga ganitong uri ng mga pangyayari o aktibidad, hindi ginagawa lalo na iisang lugar lang kayo Diba? Iisang lugar lang kayo. Kaya doon pa lang, makikita mo kung sino ang sino, kung sino yung mas makapangyarihan o dominant person o party. Diba? Kung halimbawa, ang nandun ay isang pinuno o mataas ang estado sa buhay, natural yung mas nakakababa sa kanya, mangingimi. Pero kapag nakikita ng mas mababa sa kanya na promotor,
nangunguna sa katarantaduhan, talagang yun at yun ang gagawin. Diba? Kaya yung nangyaring paggamit dyan ng illegal na substance na tinutukoy sa Schedule 1 ng UN Convention, talagang ako'y naniniwala na walang alam itong si Lisa Marcos doon sa nangyaring pagkamatay nung isang Tantoko. Yun po yun. So sinasabi mo ba na tama ba pagkadinig ko na naniniwala ka na walang kinalaman si Lisa Tanas sa pagkamatay? Naniniwala ako na meron siya. Hindi po pwedeng wala. Na wala siyang kinalaman. Kasi unang-una, siya yung pinaka-dominant person eh. Siya nag-imbita. Siya nag-imbita, siya ang nagdala. Kaya nga, kung titingnan mo, kung sino man yung ituturing natin na yung maintainer o nagme-maintain ng drug din, di ba? Alam naman yung janitor o yung mas mababa sa kanila. Alam naman yung PSG na kasama nila. Siyempre, lahat yan nasa impluwensya, no? Nasa ilalim ng impluwensya kung sino man yung dominant person doon sa lugar na yun. Kasi si Scotty, Agent Morales, kitang-kita kasi yun sa media, may mga video footage na talagang magarami siyang kasamang mga cabinet secretaries. So kaya nga nang ni-research natin na dito sa batas ng Amerika, pag mga ganitong pangyayari na yun na nga, may involved, may namatay. So pwede talaga madamay kung sino ngayon naka-check-in sa hotel. Talaga palang mayroong tinatawag na custody at control nitong place o drug, yung place, yung room. Saan yung crime scene? Yung crime scene na matatawag, tama ba, Agent? Ito yung tinukoy, malinaw na tinukoy doon sa 21 US Code, Section 856, subsection A, B, at saka C, no? Ito, kung babasahin natin, maintaining drug involved premises. A, unlawful acts, except as authorized by this subchapter, it shall be unlawful to 1. Knowingly open, lease, rent, use, or maintain any place, whether permanently or temporarily, for the purpose of manufacturing, distributing, or using any controlled substance. Number 2, manage or control any place, whether permanently or temporarily, either as an owner, lessee, agent, employee, occupant, or mortgagee, and knowingly and intentionally rent, lease, profit from, or make available for use with or without compensation the place for the purpose of unlawfully manufacturing, storing, distributing, or using a controlled substance. Ano yung criminal penalties? Any person who violates subsection A of this section shall be sentenced to a term of imprisonment of not more than 20 years or a fine or not more than $500,000 or both, or a fine of $2 million for a person other than an individual. May kapareho po ito na na krimen o kaso o batas sa Pilipinas. Ito po ay tinutukoy sa Section 6 ng Article 2 ng Republic Act 9165. Maintenance of a den, dive, or resort. Yan. The penalty of life imprisonment to death. Wala nang parusang kamatayan yan. And a fine ranging from 500,000 pesos to 10 million pesos shall be imposed upon any person or group of persons who shall maintain a den, dive, or resort where any dangerous drugs is used or sold in any form. Ngayon, paano kung merong namatay? Halimbawa, di ba? Yeah. Nandito, no? Kasi to add up, talagang mananagot kung talagang sino ang
pumayag? Sino ang nag-allow na makapasok yung white powdery substance sa loob ng kwarto? 'Di ba? So talagang mananagot talaga dapat. Kaya medyo matagal nga talaga yung investigation na hanggang ngayon open pa rin, ano? Ito, itutuloy natin. Should any dangerous drug be the proximate cause of the death of a person using the same in such then dive or resort, the penalty of death and a fine ranging from 1 million to 15 million pesos shall be imposed on the maintainer, owner, and or operator. Kumbaga sa ang batas naman natin sa US at saka dito sa Pilipinas, hindi naman halos naglalayo yan. Kaya nga diyan sa Amerika, ang natin dito, meron din sila halimbawa ang pulburon o yung Charlie inaano siya kinikilala na siya ay kabilang doon sa Schedule 1. Sabi nga, kapag first offense, not more than 20 years. Pero if death or serious bodily injury, not less than 20 years or more than life. Fine $1 million if an individual, pero kung grupo ang nag-commit, $5 million yung yung penalty. So, yun po yung Kaya talagang kinakabahan na ang bangag na administrasyon, Sis? Kasi maraming nag-conspire dito. Hindi lang yung isang tao dito. Kasi nga, di ba, based doon sa mga ibang report na nakuha din ni Dean Chase na allegedly talagang may mga nakakalat na white powdery substance. At may syempre nag-session sila doon. So hindi lang isang tao, dalawang tao. Kasi nung una kong itong nilabas, nung March 10, actually on the eve ba ng pagka-aresto kay Pangulong Duterte, na talaga namang etong pagkamatay nitong ni Tantoco ay dinelay nila ng 7 hours before ini-report before ini-report sa LAPD. So talagang makikita mo na mayroong trying to tamper o to obstruct nila yung actual na nangyari. Kaya nga talagang napakamahalaga na tinatopic natin ito na hindi natin bibitawan kasi last year kayong dalawa, the reason naman na lumabas si Cathy, actually nagsimula ito lahat kay Pangulong Duterte sa expose na si Marcos Jr. ay talagang addictus benedictus. Hanggang sa may dumating nga sa akin na pre-op, authority to op, na ikaw naman ni Agent Morales ang nakaperma doon, hanggang sa pinatrending at pinaviral ni Maharlika, pinagbibintangan ako ng bangag administration na ito ay fake news, di ba? Kung ano-anong mga sinasabi na fake news, hanggang sa naimbitahan ka, na detain ka, di ba? Sa pagtatakip ng gobyerno ni Bangag Jr. na pinapalabas na ang isang Morales ay sinungaling, ang isang Cathy Binag ay sinungaling, ang isang Maharlika ay sinungaling, tulong-tulong actually ang ahensya ng gobyerno para sabihin sa taong bayan na ay nagsisinungaling yan. But now, napakalinaw na ang revelation ninyong dalawa, revelation ni PRRD, na ang mga nakapaligid kay Bangag, kay Lisa Tanas, ay talagang mga addictus benedictus dahil pinatunayan nila dito now, worldwide, sa Beverly Hills na totoo na mismo ang kasama nila, di ba, na supposedly yung kanilang delegation is para daw sa pag-celebrate, to promote our culture, di ba? Ano yan anong pangalan ng event nila? Manila International Film Festival. Manila International Film Festival. We promote our kultura, film, chuchu-chuchu. Then, yun, nalaman natin, by spending our money, people's money, na I believe yung pinambayad dyan sa hotel na yan kung saan siya namatay, ay pera ng bayan. Imagine nyo, pera ng bayan, pinambayad. Ini-enjoy nila ang buhay nila. Travel here, travel there. Here in Beverly Hills. At now, sabi mo nga kanina si Cathy, na Diyos na ang gumawa ng paraan para ma-vindicate tayong lahat. Na mga addictus benedictus sa administrasyon ito. At saka, na-realize ko lang to now, like few minutes back, mga 15, kasi I just posted it. Na-realize ko kaya ako inaatake. Inaatake ako sinungaling ka, ilabas mo yung USB mo, yung pala palabas na to. Talagang gusto tayo lahat i-debunk. Parang tinatrabaho tayo. Parang kinukulit ako about it.
Pati Minamind yung last, condition nila. oo, kasi para, ay, wag niyo nang paniwalaan yan si Cathy kasi palabas na to, yung pala yan, di ba? Mm. Alam nyo Yeah. ang ano no, kagaya dito no. Una-una kung babalik tayo dun sa ano no, dun sa crime scene ano. Crime scene, Ang yeah. sa dapat malaman natin dito kung sino yung registered occupant kung saan nagkaroon ng alleged sa ano no, Session tawag ng dito, Polvoron. yung abuse nung ano no, ng controlled substance kung saan nagkaroon ng patay, 'di ba? Dapat malaman kung sino yung registered occupant nung kwarto na 'yon. At 'di ba? Mula doon malalaman kung sino yung ano kung sino yung guilty at yung lesser guilty. 'Di ba? At mula doon, sino-sino yung mga nandoon sa loob ng kwarto nung Yung mangyari crime yun. scene, no? Crime scene talaga. Yung, Oo. ang question nga dyan, JM and Cathy, na kung nakaregister pa yan sa Office of the President or sa First Lady, buong bayan yan. At saka yung ginawa lang, ang nagre-represent dyan, ang buong Pilipinas. Na dinrag nila sa ganong klaseng kapariwaraan na nag-session sila doon, then may namatay. Talagang mananagot yan. Yung kung let's say for example, Office of the President, kunyari ang nakaregister doon na yun ang nagbayad ng ang gobyerno ng Pilipinas. Nagbayad sa hotel. So doon mananagot na ang gobyerno ng Pilipinas. When you say gobyerno ng Pilipinas, sino ang nag-facilitate ng event na yon? 'Di ba? Sino ang nag-facilitate ng nag-check-in and everything? Kaya talagang madugo ito. Kaya no wonder binamind condition na nga nila, tinitira tayo, dinidiscredit, ako, lalo na ako, no, ikaw, Cathy, no, and now, Jen Morales. So, mahaba-haba ito at pwede talagang, possible talaga na mananagot lahat ang mga nandoon. So, we just don't know kung ano yung arrangement, bakit si Lisa Tanas naka-in and out pa sa Amerika. So, yan ang kinakaabang-abangan natin dahil malinaw sa sikat ng araw na ito ay lahat ng halos ng mga tao doon na kasama nila sa hotel ay konektado sa gobyerno ng Pilipinas. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!